Ako si Maria at ito ang aking kwento. Saan tayo pupunta, Max? Kabadong tanong ni Demi nang mapansin na malayo na ang nilalakbay nila ni Max. Lumabas na sila ng San Ignacio. Kaya naman, napilitan ng magsalita ang dalaga kahit pa sana ayaw niya. "Why are you asking? Natatakot ka ba sa akin?" Ani Max, maigting ang panga. Humigpit din ang hawak sa manibela. Natahimik si Demi, lumunok. Max looked so pissed at that moment na kahit siya ay natatakot magsalita. She suddenly had a glimpse of the old Max, the high and mighty, the ruthless, the unforgiving, the man she loved. Nang hindi mahintay ang sagot ni Demi, nagbuga ng marahas na hininga si Max. "Malapit na tayo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako gagawa ng hindi mo gusto." Malamig na sabi ng binata. Minaniobra ang sasakyan patungo sa isang makitid na daan. Hindi naglaon, tumambad ang malawak na solar na nakaharap sa dalampasigan. Sa gitna niyon ay isang beach house na gawa sa kahoy at semento. Sa gilid niyon, itinigil ni Max ang sasakyan. Sandaling namayani ang katahimikan bago nagsalita si Max. "This is a private place. We can talk here freely." Anang binata. "Hindi ako bababa. Ayoko." Pagmamatigas ni Demi. Hindi niya alam kung anong maaaring gawin ni Max sa kanya doon. And she doesn't want to risk it. Max grew too angry. And she is afraid. I feel safer here, inside the car." Pahayag ng dalaga. Hindi tumugon si Max. Muling nagbuga ng marahas na hininga. Nakagat naman ni Demi ang kanyang pang-ibabang labi. Sinubukang magpigil ng emosyon. Subalit masyadong maraming emosyon ang bumabagabag sa oras na iyon sa dalaga. Bagay na nagpangyari upang tuluyang mangilid ang kanyang mga luha. Being inside Max's car and surrounded by his presence was shattering something inside her. A wall she had built around her heart 4 years ago to protect herself from him. And yet, there she was, slowly crumbling, vulnerable, yet again in front of the man whom she had loved so much years ago. The same man who was both her heaven and hell, the cause and cure of all her pain. And she sobbed at the thought. Oh, how pitiful she was. Si Max naman ay mahigpit na ikinuyom ang mga kamay. Pinigil ang sarili na aluin si Demi. He knew she didn't want to be near him. He promised her that he will not do anything she doesn't like. And so he would help himself kahit pa na gustong-gusto niya itong ikulong sa kanyang mga bisig at aluin. Demi seemed vulnerable. Kung bakit, hindi niya alam. "Demi, I just want us to talk. That's all." Umpisa ni Max maya-maya. Marahas na nagpunas ng luha si Demi. Pilit na hinamig ang sarili. She was silently cursing herself for crying like a child in front of Max. She was supposed to make him think na hindi na siya ang dating Demi na pinagtabuyan nito 4 na taon ang nakararaan. She was supposed to look the independent woman who have made a name for herself, like how people knew her in Washington. Subalit, hindi pa rin pala siya nagbabago. Pagdating kay Max, siya pa rin ang dating Demi na durog at alipin na mga mapapait na alaala na idinulot nito sa kanya. Sa puntong iyon, napagtanto ni Demi na hindi pa pala siya maayos. She still stuck to where she had left 4 years ago. Kung ano man ang itatanong mo, itanong mo na nang matapos na tayo dito." Ani Demi, pilit na hinahamig ang sarili sa pagitan ng paghikbi. "Hindi ko magagawang tanungin ka habang umiiyak ka ng ganyan at..." "Well, this is how I am, Max." She snapped at him. "This is what you made me become after you ruined my life 4 years ago. Ito ang Demi na iniwan mo at sinaktan." Lalong umigting ang panga ng binata. Pinigil ang sarili na hawakan ng dalaga. Demi, I'm sorry." She scoffed as she rapidly wiped her tears. "Of course you are. Iyan lang naman ang pwede mong gawin, di ba? Ang humingi ng sorry. Sana talaga ganun lang kadali, Max. Sana lahat ng ginawa mo sa akin, kayang gamutin ng sorry. Kaya lang hindi." Ani Demi, muling pumiyok ang tinig. Piniling umiwas ng tingin. Sandaling natahimik si Max. Ang bawat patak ng luha ni Demi ay tila kutsilyo na tumutusok sa kanyang dibdib. "Alam kong walang sisi ang paghingi sa'yo ng tawad ngayon.
But I'll say it anyway. I'm sorry, Demi. Kung kaya ko lang ibalik ang lahat, mas pipiliin kong huwag kang saktan. But I was too confused and hurt. Akala ko mas magiging maayos ako kapag iniwan na ako ng lahat. I thought when everybody leaves, I'll be fine. But nagkamali ako at buong buhay kong pagsisisihan ang nagawa ko sa iyo, Demi. Muling humikbi si Demi, bumaling kay Max. I waited for a text or a call that didn't come. I would have stayed, Max. Hinihintay kitang maging maayos. Hinintay kitang ayusin mo tayo. Kaya lang, ayaw mo na agad. You even slept with Vera. Ani Demi sa mapait na tinig, bago muling yumuko at humagulhol. She was letting it all now, hoping that after their talk, the memories they shared together will stop bothering her. Tapos na sila ni Max. All they needed was closure. And probably, this is the best time to do it. It has been 4 years overdue. Nanatiling tahimik si Max habang umiiyak si Demi. He wanted to console her kahit naguguluhan siya. Tell her that he is willing to do everything and anything in his power. Mapatawad lang siya nito at mabigyan siya ng isa pang pagkakataon para maitama ang kanyang mga mali. Subalit, and now it's all too late, Max. I have moved on. You must too. Dugtong ni Demi na bahagyang kumalma. Muli, hindi umimik si Max. Tumimo sa kanyang isip ang sinabi ni Demi. Alam niyang kasalanan niya ang lahat. Nagkamali siya ng taong pinaniwalaan. Nagpaloko siya sa isang huwad. At ngayon, wala na siyang maaaring gawin kundi ang tanggapin ang katotohanan na kahit na anong gawin niya, tapos na nga silang dalawa ni Demi. Walang imik na muling pinaandar ng binata ang kanyang sasakyan. The drive back to the supermarket was ringing with loud silence. Kapwa aramdam ng dating mag-asawa ang bigat sa kanilang mga dibdib. Pagdating doon, nanatili sa loob ng sasakyan ni Max si Demi. Tila walang lakas na bumaba roon ang dalaga. She felt like she must say something more. Hindi ko alam kung sino ang nagpaniwala sa'yo na patay na ako. But I'd like to be honest with you with one thing. Buntis ako nung pinagtabuyan mo ko. I did everything but I lost our baby. Ani Demi sa garalgal na tinig. I'm sorry. Dugtong pa ng dalaga bago lumipat ng sariling sasakyan. Agad niya iyong pinaandar palayo at habang pauwi, muling lumuha si Demi. Para sa nakaraan na hindi na niya mababago pa. Tulala si Demi habang nakatingin sa kawalan ng gabi. Naroon siya sa azotea ng kanyang silid at nagpapalipas ng oras. Malalim na ang gabi at tulog na rin si Kali. Subalit hindi pa rin makatulog ang dalaga. Paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isip ang mga nangyari sa araw na yon. Sa kakaiwas niya, ilang ulit silang nagkaharap ni Max sa araw na yon. At kahit na nasabi na niya ang mga nais niyang sabihin dito, pakiramdam ni Demi, mas dumoble ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. The memories of the past seemed too heavy for her. Bagay na akala niya, matagal na niyang naiwaglit. Subalit, hindi pa rin pala. At ang ilang beses nilang pagkikita ni Max ay nagpapabalik ng maraming alaala. Kasama na ang malulungkot na bahagi ng nakaraan nilang dalawa. Isa pa, ang realisasyon na hindi pala talaga siya maayos. Na hindi pa siya tuluyang nakakalimot ay sadyang nagpapabagabag sa dalaga. Nagkamali ako at buong buhay kong pagsisisihan ang nagawa ko sa iyo, Demi. Muling humapdi ang lalamunan ng dalaga nang maalala ang sinabi ni Max kanina. She wanted to try to forgive him. She really wanted to let go of the pain of every hurt he had caused her. Kaya lang, hindi na niya alam kung paano patatawarin si Max o mas tamang sabihin na hindi pa siya handang patawarin si Max. Whenever she tried, bumabalik ang isip niya sa manangyari 4 na taon na ang nakararaan. Noong pinagtabuyan siya nito at halos wala siyang mabalingan. Paano ba kasi magpatawad? Saan siya magsisimula? Tumingala sa langit ang dalaga. Sinubukang hanapin ang sagot sa kanyang mga katanungan doon. But the sky is dark and as gloomy as her heart. Parang dinadamayan siya sa kalituhan ng kanyang isip. Hindi naglaon, tumunog ang cellphone ni Demi sa bedside table. Napilitang bumalik sa loob ng silid ang dalaga bago sinagot ang tawag. Mr. De Alexis? Ani Demi sa kausap sa kabilang linya. She had been expecting Conrad's call since yesterday. Gusto niya kasing humingi ng update tungkol sa kanyang pinagawa. Good evening, Miss De La Rosa. Gusto ko lang ipaalam na ngayong linggo ko palang masisimulan tungkol sa pinapagawa mo.
We are swamped with work these days. I hope you understand. Ani Conrad sa kabilang linya. Marahang nagbuga ng hininga si Demi. It's okay, Mr. De Alexos. Naiintindihan ko. But I have one more thing to ask you to do. At kung maaari, yun munang i-prioritize mo sa ngayon. Okay, Miss De La Rosa. What is it? I was wondering kung maaari mo akong ikuha ng kopya ng death certificate ni Demi Lori Malvar. Meron lang akong gustong tingnan. Anang dalaga sa pinatatag na tinig. Mac's accusation was bothering her. Kaya naman ang unang naisip ng dalaga na baka may nakuha itong impormasyon na kapanipaniwala upang maniwala ito na she really got rid of their child. At ang death certificate ni Demi Lori ang unang naisip ng dalaga na maaaring dahilan. Alright, I can get that for you within an hour. Maihintay mo ba, Miss De La Rosa? Ani Conrad. Oh, of course. Hihintayin ko. Salamat, Mr. De Alexos. Tugon ni Demi bago tuluyang tinapos ang tawag. Demi waited for the next half an hour hanggang sa muling tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan ng dalaga, it was indeed Conrad. Napasinghap siya nang makita ang dokumento. Nakalagay roon ang araw ng kamatayan ni Demi Lori. Ang mismong araw kung kailan siya umalis sa Pilipinas. Alam na niya iyon. Iyon ang petsa na nakasulat sa puntod ng mag-inang Marivic at Demi Lori. Subalit, hindi iyon ang napagimbal sa dalaga, kundi ang cause of death na nakasulat doon. Profuse bleeding due to forced pregnancy termination. Natutop na ni Demi ang bibig, nanginginig na umupo sa kama. Kahit na anong sama ng loob niya noon kay Max, ni minsan, hindi sumagi sa kanyang isip na wala sa sariling napatingin ang dalaga kay Kali. Lalong bumigat ang dibdib. Ilang sandali pa, pilit na hinamig ni Demi ang sarili. Kung sino man ang may ideya na death certificate na yon ay nagsisinungaling. Now, she has a few weeks to unmax the liar. And by God she will find it, no matter what it takes. Beer? Alok ni Axel kay Max habang nakatayo sa garden ng bahay ng kaibigan. Birthday ni Axel ng araw na yon at invited si Max kasama ang iba pa nilang malalapit na kaibigan sa party. Kaya naman magkakasama sila sa grocery kanina. Si Max ang nakatoka sa pagbili ng alak sa party. Kaya lang hindi na rin yung nagawa ng binata dahil muli silang nagkita ni Demi. Salamat. Ani Max bago tinanggap ang beer na inaabot sa kanya ng kaibigan. Tumungga muna si Max sa bote ng alak bago tumingala sa langit. There are no stars in the sky. Hindi rin kita ang buwan. Madilim. Gaya na rin ang buhay niya. When he lost everything dear to him 4 years, he felt like he's navigating a dark road that never ends. And he's still there, silently hoping and wishing that a light will appear somewhere, anywhere. But, you wanna talk about it? Pukaw ni Axel kay Max. Tumungga na rin sa hawak nitong bote ng alak. Max forced a smile and just shrugged his shoulders. Umuwi na ba ang lahat ng mga bisita mo? Ikaw na lang ang natira. Ani Axel, nangingiti. Should I go home then? Stay buddy, let's talk this out. Naalala mong sinabi ko sa'yo nung huli? You won't be lucky next time. So you better talk it out. What's bothering you? Is this about her? About Miss De La Rosa? Right? That's her, your ex-wife. Umpisa ni Axel. Sinabi sa akin ni Tanya ang nangyari noong off niya at naka-duty ako sa ospital. Ang sabi niya, itinawag mo sa kanyang emergency ng kabilang hasyenda habang naghahanda siya papunta sa farm mo para sa regular check-up ni Manang Milagring at Manang Sebio. She said she treated Miss De La Rosa's grandmother. Tumango si Max, muling tumungga ng alak at umiwas ng tingin. Yes, that's her. Anang binata. So, she's not dead after all? Maraming alam ang doktor na si Axel sa buhay ni Max na nakalipas na 4 na taon. Saksi ito sa mga pinagdaanan ng binata. Marahang umiling si Max. No, she's not, but I said sorry. Umigting ang panga ng binata. Naalala ang sinabi ni Demi bago sila maghiwalay kanina. She lost our baby son. She really lost our baby. Muling napapikit si Max. Pilit na tiniis ang paghapdi ng lalamunan. Kaya siguro ko pinarusahan ng ganito ng langit dahil marami kong kasalanan sa mag-ina ko. Marahang tinapik ni Axel ang balikat ni Max. Hey, don't be hard on yourself. Maayos din ang lahat. Hindi sumagot si Max. Tahimik na uminom ng alak. Hindi naglaon, nagpaalam na rin ang binata sa kaibigan. Subalit nasa gate pa lamang siya ng hasyenda
nang tumawag sa kanya si Ella. Critical daw si Tom at kailangan siya sa emergency meeting sa GDC bukas. Labag man sa loob? Sige, pupunta ako. Anang binata. Kanina pa nakarating sa GDC si Max. Subalit ayaw bumaba ng binata sa kanyang sasakyan. Halos wala siyang itinulog ng nagdaang gabi. Saka iisip kung tama ba ang naging desisyon niyang dumalo sa emergency meeting ngayon ng kumpanya. It has been 4 years since he last set foot at GDC. His inheritance that was taken away from him. At mula nang umalis siya, nangako siya sa sarili na hindi na muling babalik pa roon. Bakit pa? Gayong masaya na siya sa farm. He may not be able to wear the suits and ties he was used with. At least he is surrounded with people with good hearts. Hindi gaya ng mga board of directors ng GDC. Most of them spoke in the language of money. Na kahit ang katotohanan at maging ang kanilang prinsipyo ay handa nilang ipagpalit sa ngalan ng pera. Subalit naroon na siya. It would be too late to live now. Would it? Nasa ganoong pag-iisip si Max nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan ng binata, si Ella ang tumatawag sa kanya. Max looked at the screen of his phone for a while bago niya iyon tuluyang sinagot. Yes, Ella? Sir, tara na po sa taas. Malapit na pong magsimula ang meeting. Nandito po ako sa lobby, sir. Hinihintay po kita. Ani Ella sa kabilang linya. Umigting ang panga ni Max. Umalon ang pasasalamat sa dibdib. Ella remained loyal to him kahit na hindi na siya ang amo nito. Bagay na labis niyang ipinagpapasalamat hanggang ngayon. Max huffed. All right, give me a minute. Pahayag ng binata bago pinutol ang tawag. Muling sinipat ni Max ang kanyang hitsura sa rearview mirror. He looked different now. He felt different. He used to be the high and mighty Max Guerrero. But now, he's just a man who had suffered and endured affliction for the past 4 years. Tipid nang umiti ang binata. Tumuwid ng upo. He did achieve something for the past 4 years. He survived. At kung ano man madarat na niya sa boardroom ngayon, none of those will ever compare to the hardships he had endured. With that thought, he took in a sharp breath and climbed down his car. Plinansya ng kamay ng binata ang kanyang suit. Hindi na siya sanay magsuot niyon. In fact, it was the first time in 4 years that he had worn something so formal. Mas sanay na siya sa maong at boots na gamit niya sa farm. But he has to act honorable. And so, he needs to play that part today. Naglalakad pa lang ang binata patungo sa entrance ng building nang mapansin niya ang pagbubulong-bulungan ng mga empleyadong nakakakita sa kanya. Ang ibang mga empleyada, hantaran pa ang pagkatulala. Sir Max! Bati ng isang guard, ngumiti bago tumango. Good morning. Sagot ng binata, bago tuluyang pumasok ng building. Pagdating sa lobby, agad na kumaway si Ella sa binata. Agad namang nilapitan ni Max ang dating assistant. Hindi na alintana ang empleyadang kakaiba ang tingin sa kanya. Thank you sir for coming. Bati ni Ella sa dating amo, bago ito iginiya sa elevator. How's Tom? Tanong ni Max habang paakit sila sa executive floor. Ang huling balita namin sir, nasa ICU pa rin siya. Ani Ella. Rumor said na sinubukan niyang takbuhan ang utang niya sa kasino nung huli niyang punta roon. So, identified na mga gumawa sa kanya nun? Marahang umiling si Ella. Wala pa rin po nag-report sa pulis. Ang sabi ni Mrs. Ferrer, baka may ginawa ang mag-ama at ngayon ay sinisingil na sila ng mga kaaway nila. Napabuga ng marahas na hininga si Max. He doesn't want to wish ill on anyone. Subalit kung totoo man ang sinabi ni Ella, Tomas has that a long time coming. He knew his uncle more than anyone. His cunning ways could ruin the life of anyone. Just like what happened to him. Will he be present today? Tomas, I mean. Tanong ng binata. Hindi ko po alam sir. Subalit may isa pong pag-uusapan ngayon ng board. Nakakailanganin ng presensya ng lahat. Kaya ka po pinatawagan ni Mrs. Ferrer sa akin. The board will talk about the subsidium fund. Subsidium? I've never heard about that. Pag-uulit ng binata. Salubong ang mga kilay. Tumango si Ella. Opo sir, gaya po ng huling inireport ko sa iyo. Nasa krisis po ngayon ang GDC. Wala na pong bangko na gustong mag-finance sa mga projects natin na natenga. Dahil halos kalahati ng mga credit ay napupunta rin lang sa fines. But recently, the finance department found an old document from Crown Bank. It states that the company has a subsidium fund there that has not been touched for years. Is the fund enough to finance all our debts at the moment? Tanong ni Max. Marahang umiling si Ella. Wala pong nakakaalam sir. Being the oldest amongst the board of directors,
Sinubukan pong tanungin ni Mrs. Ferrer sa Crown Bank mismo ang tungkol sa fund. Subalit, ayaw sabihin ng mismong president ng bangko sa kanya ang tungkol doon. They said, kung kailangan na ng GDC ang fund, ang mismong bangko ang tatawag sa assignatory. Iyon daw po ang bilin ni Doña Criselda. Kaya po may emergency meeting ngayon dahil pupunta ang assignatory ng fund as per advice ng bangko. At sino ang assignatory ng subsidium fund? Muling umiling si Ella. We will have to see later, sir. Humugot ng malalim na hininga si Max. Itinuon ang mga mata sa floor counter ng elevator. Hindi naglaon, muli iyong bumukas sa executive floor. Nagpatiunang lumabas ng lift si Ella. Sir, let's go. Aya ng dating assistant sa binata nang makita nitong nag-alangang lumabas ng lift ang dating amo. Alanganing tumango si Max. Lihim na ikinuyom ang mga kamay bago humakbang palabas ng lift. Hindi naglaon, naglakad na sila ni Ella patungo sa boardroom. Pagdating doon, agad na natigilan ang lahat at tumingin kay Max. They looked like they had seen a ghost with his presence. Bagay na nagpangisi sa binata. That's right, I'm still alive. Surprise! Surprise! Anang binata, bago umupo sa tabi ni Mrs. Ferrer. Marahang tinapik ng matanda ang kamay ni Max. Iho, nabuti at nakarating ka. Ella said I have to come. Muling ngumiti ang matanda, tumangu-tango. Ang ibang board members naman ay nagkasya sa tahimik na nagbubulong-bulungan habang manakanak ang sumusulyap sa binata. Ilang sandali pa, muling bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok doon ang isang tao na hindi inaasahan ni Max. Demi? Anong... Hindi pinansin ni Demi si Max. Naglakad patungo sa kabisera ng oval table. Good morning. My name is Leticia De La Rosa and I am here to represent my grandmother Cora De La Rosa, the only living assignatory for the subsidium fund your company needs. My time is precious. We better start. Miss De La Rosa, my name is Mr. Amparo. Umpisa ng matandang lalaki na nakaupo sa tabi ni Demi. He hasn't changed a bit. He still has that idiotic look on his face. Alam niyang tuta ito ni Tomas noon pa man. I have seen you at Mrs. Ferrer's party. I really don't want to pry, but I just want to clear my head. Weren't you Max's wife? Ex-wife. Walang emosyon na putol ni Demi sa mga sanay sasabihin pa ng matandang lalaki. Now that we've settled that, I think we can proceed with the matter at hand. Gaya ng sinabi ko kanina, my time is precious. I don't want to waste it talking about my past and your former CEOs. Please, let's be more professional moving forward. Pahayag ng dalaga. May pinalidad ang tinig. Napakurap-kurap si Mr. Amparo. I'm sorry. Anito bago bumaling sa katabi nitong si Mr. Vergara. Bumaling si Demi kay Mrs. Ferrer. Please, tell me what this emergency meeting is all about. I have been managing my grandmother's investments and finances for the past 4 years, and this is the first time I have heard about this fund. Tumikhim si Mrs. Ferrer. Demi, kami man ay hindi alam ang tungkol sa fund na yan, but since the company is under great financial crisis, I asked the finance department to give me a list of all the properties and investments of the company, and we have found a fund owned by the company at Crown Bank. Tumangu-tangu ang dalaga. I see. In short, you want my grandmother to release the fund to save your company. Yes, that's it. Anang matandang ginang. Humugot ng malalim na hininga si Demi. Pilit na nilalabanan ang sarili na tumingin sa direksyon ni Max. Kagabi nang malaman niya ang tungkol sa subsidium fund ng GDC at pinakausapan siya ng abuela na dumalo sa meeting ngayon, pinangako na niya sa kanyang sarili na gagawin niyang mabilis ang pagpupulong na iyon. And she can only do that if she will not let herself be distracted by Max's presence. Tumuwid ng upo si Demi, wanting to assert her authority. I'd like to see the financial statements of the company. I was instructed that I need to verify the need of the company before we allow the release of the fund. Pero Miss De La Rosa, hindi naman ata tama na. Humiling ka pa ng kung ano-ano, gayon nasa alanganin na ang GDC. Tutol agad ni Mr. Vergara. Namumula na ang muka. Ngumiti si Demi, sarkastiko. At sa tingin ko, hindi rin tama na sumang-ayon na lang ako sa kagustuhan ninyo nang walang nakikita ni anumang pruweba na may paggagamitan talaga kayo sa pera na ipinagkatiwala ni Doña Criselda sa abuela ko. Besides, ano bang kinakatakot ninyo, Mr. Vergara? Titingnan ko lang naman ang financial reports ninyo. If you're lucky, I might find a solution to your problem na hindi ginagalo ang subsidium fund na sa pagkakaalam ko'y
ginawa upang gamitin bilang kahuli-huli ang paraan upang isalba ang GDC. You're still wearing your designer suits and luxury watches. Ulang senyales na naghihirap na kayo, Mr. Vergara. Now, if you really want that fund release, convince me why I have to. Dire-diretsyong sabi ni Demi. Sumandal na sa swivel chair at humalikip-kip. Pinagbasdan niya ang lalong pagpula ng mukha ni Mr. Vergara. Why you good for nothing? Enough! Ani Max, ipinukpok ang kamay sa mesa bago tumayo. Agad na nagtama ang mga mata nila ni Demi. Give her what she wants. Pahayag ng binata. Seryoso, hindi inaalis ang mga mata sa dalaga. Tumayo na rin si Mr. Vergara. What? Anong karapatan mo na mag-utos at? I still own 15% of this company. Putol ni Max sa matandang lalaki. Greater than your fucking 3%. So you better shut it because I get to decide this time. Ella, make sure that Miss De La Rosa gets what she needs. Dugtong pa ng binata. Bumaling sa dating tauhan. Bahagyang tumungo si Ella. Yes, sir. Sagot nito. No, I object. Si Mr. Amparo. I mean, Herman, what are you afraid of? It's just the financial report of our company. Si Mrs. Ferrer, nangunot noon na. My point exactly. It's the financial report of our company. No outsider must have access to it. Pagdadahilan ng matanda, nagtagis na ang mga bagang ni Max. Alam niyang pinoprotektahan ni na Mr. Amparo at Mr. Vergara ang interes ni Tomas. At sa inaasal ng mga ito ngayon, he's sure that there's something in the financial report that might not be right. Let's go to the votation then. Whoever's in favor for the release of the financial reports of GDC, please raise your right hand. Ani Max, nagtaas ng kamay ang lahat ng board of directors na naroon, maliban kina Mr. Amparo at Mr. Vergara. The body has voted to release documents. Ella, make sure to inform the finance department about the decision. Dugtong pa ng binata. Muling tumango si Ella. Naglakad palabas ng boardroom. Thank you for considering my request. Umpisa ni Demi. Makakaasa kayong bibilisan ko ang pag-aaral ng mga dokumento para makapaglabas agad ng desisyon si Doña Cora. Dugtong pa ng dalaga bago tumayo. Please excuse me. I have other things to do. I'll collect the document on my way out. Muling pahayag ni Demi bago naglakad palabas ng boardroom. Miss Demi, aalis ka na? Salubong ni Ella sa dalaga. Tipid nang umiti si Demi. May gagawin ako ngayon sa mansyon. I will check the progress of the renovation. Ganun po ba? Hindi pa po kasi handa ang documents. It may take an hour or so for consolidation. It's okay, Ella. Please email it to me instead. Ani Demi, naglabas ng calling card at inabot iyon kay Ella. Here, that's my email and phone number. Hope to hear from you soon. Ani Demi bago tuluyang naglakad palayo. Subalit muling pumihit paharap kay Ella nang may maalala. It's nice to see you again, Ella. Hindi na dumiretso pa sa mansyon si Demi. Umuwi na siya agad sa San Ignacio matapos ang meeting sa GDC. She was exhausted and her emotions are all over the place. Kaya minabuti ng dalaga na umuwi na lang at magpahinga. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, aligaganang naghihintay si Demi sa tawag ni Ella dahil panay na rin ang tanong ni Cora sa kanya tungkol sa subsidium fund. Nang mainip sa paghihintay, tinungo ng dalaga ang kusina upang tingnan ang hapunan. Subalit hindi pa man siya nagtatagal doon nang tawagin siya ni Beth mula sa sala. Ma'am, may bisita po kayo. Anang katulong, hawak sa isang kamay si Kali. Sino raw? Anang dalaga, subalit hindi na hinintay ang sagot ng katulong. Humakbang na sa sala upang mapasinghap lamang nang mapagsino ang kanyang bisita. Max? Bulong ni Demi, parang binuhusan ng malamig na tubig. There, Mami! Your visitor! Sabi ni Kali, lumapit pa sa ina at hinawakan ng kamay nito. Si Max naman ay sandaling natigilan bago nag-angat ang tingin kay Demi.